makikita mo doon sa speech, sa privilege speech yan si Valerioso, ang sinabi pa niya, salitang kalye, hindi namin ginagamit ang kabastusan, ang pagkabarumbado, hindi namin yan tinatapatan dahil dito sa Kongreso, marunong kaming magrespeto. Dito makikita mo yung congressional bullying. Dapat itigil na nila kasi naghahanap lang sila ng evidence para sa impeachment. So hindi ibig sabihin may nakita kang anomalya, meron ng kaukulang criminal or administrative dahil dumadaan pa sa proseso. Yun ang hindi naiintindihan nito mga Wala hong sinasabi na ang resource person ay nag-o-oath. Ang pinag-o-oath lamang ay yung witnesses. Kasi ang resource person parang sa Supreme Court, para yung amicus curiae, friend of court. Kaya ka tinawag para ikaw yung magiging resource person. Saan naman ho nyo, si BP ho ay vice president. Pag-o-oath mo si Vice Presidente diyan sa hearing na hindi mo maintindihan ano ba talaga ang bakit kayo naghi-hearing, 'di ba? So doon pa lang napakagulo yang nangyari diyan at makikita mo nagtatanong sila ng jurisdiction, si dalawang kongresista nagtanong ng jurisdiction, hindi tatlo pala. At si former President Gloria Macapagal Arroyo, sinabi rin niya na sandali lang, bakit ganyan ang pagtrato nyo? Hindi naman siya witness. 'Di ba? Siya ay vice presidente. So galangin nyo. Makikita mo doon sa speech, sa privilege speech yan si Valerioso. Ang sinabi pa niya, salitang kalye, hindi namin ginagamit ang kabastusan, ang pagkabarumbado. Hindi namin yan tinatapatan dahil dito sa Kongreso, marunong kaming magrespeto. Ay, ang tanong ko, sir, ikaw ba'y nagre-respeto? Vice Presidente natin yan, the second highest official of the country. She is in line sa succession. So, anything that happens to the President, she becomes the President by operation of the Constitution. Ganyan ang trato nyo sa kanya. Diba sabi nga nila, spare tire spare tire siya. Pero, naghihintay siya. Pero, dito makikita mo yung congressional bullying. Dapat itigil na nila kasi naghahanap lang sila ng evidence para sa impeachment. Yaang Committee on Good Government and Public Accountability is a kangaroo court na hahanap ng dokumento, hahanap ng sinabi niya, hahanap ng kung ano-ano para to put together the charges for an impeachment case. Ngayon, ang tanong ko, hindi pa ba nasusulat yung impeachment? Kasi ang balita ko na isulat na pero naghahanap sila ng mas matibay. Ano ang mas matibay? Hindi ho nyo makukuha kay BP. Makukuha nyo sa COA. At kung sa COA, binibigyan siya ng 6 na buwan para yan matapos. Yung recent Supreme Court decision, sinabi nila ng Supreme Court, hindi porke may nakita kayong anomalya, ibig sabihin guilty na yan. Recently lang na linabas sa Supreme Court portal. So hindi ibig sabihin may nakita kang anomalya, meron ng kaukulang criminal or administrative. Dahil dumadaan pa sa proseso. Yun ang hindi naiintindihan nito mga congressman. So, nakikita nyo po isa na namang pag-aksaya sa pera ng taong bayan itong may tuturing na walang silbing inquiry nila, Prof? Oo, Admar. Kita mo pinagsabayang mag-ama Doon sa isa ang quad. Kung ano-ano na, biro mong pinagsama ang EJK, ang drugs, ang pogo, magkakasama lahat doon. Tapos dito naman sa kabila, itong confidential fund, no?
Alam mo, ang magandang lumabas dyan, yung tanong ni Congressman Marcoleta, kahit na sinasabing hindi na siya miyembro, no? Yun, questionable yun. Tama yung tinanong niya. Kung ako ba'y inalis na strip as vice chairman, ibig bang sabihin wala na rin ako as member? Diba? Maganda yung tanong. Kasi ang president, kasi alam mo ang Kongreso, steeped in tradition. Ang president, oo, inalis ka. Ha? Pero hindi immediately pag inalis ka as senior vice chairman, alis ka na as member. Pwedeng dinemote ka lang, you remain as a member. Pero tama rin yung sinabi na lahat ng action kailangan decided sa plenary. Maganda rin yung isa pa niyan sinabi na sige, maglabas na tayo. Ilang ahensya ang may notice of disallowance? National, local. Ayan, maganda. Kasi makikita mo, kung tayo ay merong 18 to 20 na cabinet ranking post, 18 na ahensya, wala kayong notice of disallowance. Sa local, nung ako ay nasa Manila, nagkaroon niya ng notice of disallowance. Pero nag-meeting kasi talaga may meeting. Magkikita yung resident auditor at saka yung budget at saka accountant ng ahensya at nagte-trash out sila. Ito yung resibo nito, ito yung justification dyan sa project na yan. Ganun talaga ang proseso ng auditing. Hindi naman kaagad sinasabi na, ay may kasalanan ka. Kaya maling-mali yung ginawa ni Congresswoman Kimbo. Sinabi niya dun sa hearing, di ba sinabihan nila yung COA? Yung result ng audit ng 2022. Tapos sinabi nila, sa opening niya, kung gusto nyo makakuha ng kopya na ito, sabihin nyo sa amin kasi hindi namin basta-bastang i-release. Anong ginawa ni sino nga yun? Si Frances, yung taga teachers? Castro. Yan si Castro. Mahirap tandaan kasi di ba? Nagkasala siya. Convicted. So, yung taong yan, yung taong yan, abay, rinilis ka agad, binasa niya into the record, 73 million disallowance, kailangang ibalik. No, that is not the proper way of doing it. Kasi ang makikita mo sa lahat ng ingay na ito, iniiba nila yung proseso ng COA. Ang hindi nila naiintindihan, yung proseso ng COA. Na hindi porke may notice of disallowance, ikaw ay may mali ng ginawa. No? Linabas niya yan. Sinabi niya, yung mga sirang tinapay, yung mga, kung ano-ano sinabi. Merong nakasulat dyan sa report, pero yun ay magre-reconciliation pa. And after that reconciliation, dun lang masasabi ng COA na, ito, i-disallow namin ito. After nun, i-elevate pa yan sa board ng COA. Mag-uusap uli. After sa board of COA, doon magkakaroon ng final determination kung may malingang nagawa o yung pondo hindi nagamit sa tama. Alam mo, ang nakakatakot dyan sa ginawa niyang si Franz Castro, yung pag-pierce mo sa COA report, ang tanong ko, ang AFP, ang PNP, ang Office of the President, meron yan confidential intelligence nyo, black, to do that to this administration? Mr. Speaker, hindi ko alam kung nasaan ka nakataya. Opo. And dito po sa, naalala ko dati, ma'am, na kinwestiyon din ni Congressman Marcoleta yung nagiging proseso din ng COA. Di ba meron silang yung paunang report at nagagamit itong mga initial report na ito. It's either para masira yung isang ahensya, do hindi pa ito final. Di ba? Kung maalala nyo po, ma'am, na kabilang yan sa pinuna, bakit nyo kailangan na ganyan gawin? Meron na kayong initial na report o recommendation, nadudungisan agad yung ahensya na hindi pa pala final, meron pa pala silang sapat na panahon para i-check ito. Kung maalala
akala nyo po, Prof, why not ito yung pagtuunan ng pansin na baguhin ba or kung ano ba yung ano, para hindi naman masira, no? Agad-agad, nagkakaroon agad ng pag-question, sinasabi agad na merong mga anomalya, meron pa palang mahabang proseso ukol po dyan sa reporting na yan, Prof. Oh, Admar, alam mo, parang ilang congresses ago may nag-file na ng amendment to the commission to the audit rules ng Pilipinas. Maraming kailangang reform diyan. At yung reform na yan, kailangan ring siguro kailangan i-elevate na sa Supreme Court yung Resolution 10 dahil walang liquidation ang Kongreso ng kanilang expenses. Saan ka naman nakakita rin na walang committee hearing. Nung dati, nung nandyan ako sa 8th Congress sa Senado, nag-hear sila ng budget ng Senate. Nag-hear sila. Sinasabi nila, although may independence katulad ng sa Supreme Court, 'di ba? Magre-represent si Supreme Court, pagkatapos hindi sila nagka-cut. Hindi nagka-cut ang Kongreso dahil respeto dun sa interbranch courtesy. Pero ngayon, these days walang committee hearing sa budget ng Kongreso. So hindi mo talaga alam kung paano ginagamit o yung increase na napakalaki saan linalagay. Yun ang kailangang reformahan kasi pag nag-audit si COA, dahil sa Resolution 10, hindi niya pwedeng gawin yung dapat mangyari, 'di ba? So very political yung amendments ng audit code natin. Hindi ko alam kung gagawin nilang by book or isang omnibus bill tungkol dyan. Pero kailangang maayos yan at kailangan gamitin na ang technology para mapadali. Pangatlo, yung right of the public to ask for information should be ensured, no? Karapatan natin yan as taxpayers na humingi kung paano ginugol yung pontong ng bayan.